For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-install yung ating network monitoring software dito sa ating server and dito sa ating client. So, napakadali lang nito guys. Sundan nyo lamang yung tutorial natin. Okay? So, eto na yung files natin. Kung makikita nyo, meron itong 64-bit and 32-bit. So, yung 32-bit guys, no, sa may di nakakaalam is ito yung mga lumang computer pa no, or laptop pa na hindi pa supported yung 64-bit. So, dito sa my computer natin is i-right-click lang natin yan and then properties, makikita nyo dyan kung ano yung klaseng system type yung ginagamit natin. No? So, dito is ginagamit ko is 64-bit. Okay? So, double-click lang natin yan and then run as administrator. Next, agree. So, dito guys, no, meron dalawang option ng pag-i-install. Meron dito nakalagay na console administrator or teacher and dito naman is remote agent. So, ito yung client na sinasabi ko. So, ang install lang natin dito is itong nasa taas. So, click install net monitor for employees. So, pag sinabing employees, ito yung para sa mga empleyado, di ba? Tama. So, ito software hindi lang to pang kumpanya. So, pwede rin natin gamitin to as personal, pwede rin sa negosyo natin. So, disclaimer lamang guys, no, para lang din ma-aware kayo na meron palang ganitong klaseng mga programs. Okay? For educational purpose lamang to ha. At least nalaman nyo, di ba? And magiging aware tayo, di ba? Piliin lang natin tong nasa taas and then click natin siya and then next. Next. Okay, close. Okay, then let's check dito sa start. Makikita nyo dito guys, no, yung Net Monitor for Employees Pro. So, pwede natin tong i-pin sa ating taskbar para madali natin siyang ma-open. No? So, click lang natin yan. And there you go. So, in-explain ko na to guys, no, tong mga basic settings niya rito, yung mga tabs. So, panoorin nyo na lamang yung previous video natin dito. Okay? So, punta na tayo sa ating client. So, dito naman sa client natin. So, dito sa desktop, nilagay ko yung programs natin and then open lang natin yung 64-bit. So, right-click natin and run as administrator. Okay, next natin, agree. So, dito guys is meron tayong dalawang choices ulit. So, syempre, dito naman tayo sa agent or dito sa tinatawag natin na client. So, click here to install Net Monitor for Employees Agent. And then, select natin itong Stealth Agent. This is an option only guys, no? Kung meron kayong gustong i-monitor, okay? So, para hindi malaman din ng ating mga empleyado na meron palang nagbamasid sa atin. Click lang natin itong Install Monitoring for Employees Agent. So, dito pwede tayo mag-assign ng password. So, lagay lang natin yung simpleng password lang. Ang pambansang password, admin123. And direct connection TCP port is, hayaan nyo lamang yan, leave as default lang. And then dito guys, meron tayong options dito. Pwede natin siyang i-monitor through internet din. Yun nga lang, magsasubscribe tayo dito kay Net Monitoring Tools, no? Dito naman sa stealth options na tinatawag. So, eto guys is talagang makikita nyo rin naman talaga to sa Task Manager. So, nandyan at nandyan pa rin yan. So, let's say for example, pwede natin baguhin din to, no, para hindi mahalata. Okay, so set natin random names para magmukhang files lang siya ng ating system or ng ating computer, no? So makikita nyo yung pangalan niya is host, system host, and system SVC, di ba? Pwede nyo i-rename, okay? So let's say for example lang, rename tayo ng isa. Test 1, test 2, test 3. Okay? So next lang natin, install lang natin. Okay, and then close. Alright? So ganun lang kadali, di ba? Close lang natin yan. Refresh tayo. And kung makikita nyo guys dito sa ating taskbar, hindi po natin makikita yan. Maging dito sa ating add remove programs, hindi rin natin makikita yan guys. No, wala nakalagay dyan. And dito din sa ating MS config startup, tingnan natin kung nandito siya. Wala, di ba? So, close lang natin. Close, close. And then, check naman natin dito sa ating program files, drive C. Usually dito kasi napupunta yung ating mga ini-install, di ba? So, wala po tayong makikitang any suspicious na programs dito like yung monitoring tools, no, wala siya dyan. Dito sa 32-bit, so wala rin siya dyan, di ba? So, tilt nga eh. Hindi siya makikita. So, alam nyo, pero makikita natin yan dito, guys. Kasi hindi talaga mapagkakaila na tatakbo at tatakbo yan dito sa ating process na tinatawag, no? So, eto guys, no, tingnan natin dito. So, ano ba yung nilagay natin na file name? Test 1, 2, and 3, di ba? So, tingnan natin na. Ayun, no, nakita nyo. Test 1, test 2. So, test 1 and test 2 lang. Naku, mukhang mahirap siya i-identify, no? Di ba? So, paano natin maka-counter yun? Tapos, ang masama pa niyan, hindi pa na-detect yan ni Microsoft Defender. Di ba? Oo.
Hindi niya na-detect as virus kahit na updated na yung ano natin na antivirus ha. So, close lang natin 'to. So, balik tayo sa ating server. And dito sa server guys, ang gagawin natin is mag-add lang tayo ng computer. So, host IP, para malaman natin kung anong IP address nung kabilang computer pala natin na papakita ko sa inyo. So, click lang natin yung start and then CMD. Type natin ipconfig. Ayan. So, yan yung IP address natin, 173. Okay? So, balik tayo sa server. Lagay lang natin dito sa host IP 192.168.100.173. Tech PC, agent password, admin123, pambansang password, admin123. Okay. So, makikita nyo is, ayan na siya. So, ito yung thumbnail. Pwede nating i-resize. And guys, meron tong interval na 5 seconds. And pwede rin naman natin gawin yan as live. Para kung ano yung ginagawa natin dito, makikita nyo, although meron talagang lag yan, konti lang, open tayo ng browser. So, di ba ganun lang kadali? Makikita natin yung empleyado natin, nanonood lang pala ng YouTube, di ba? So, yun yung purpose din nitong program na to guys, para ma-monitor natin sila. Pag close natin yan, makikita nyo, live yan na magko-close din dito sa ating monitoring, di ba? So, ayun lang guys, no? I hope na may natutunan kayo sa video na to. Kung may mga questions kayo, comment lang kayo dyan. And thank you nga pala sa mga bagong subscribers natin. Maraming salamat sa inyo, no? And sa lahat-lahat, thank you sa mga silent viewers natin. Thank you so much. Ingat kayo lagi. God bless you all. Bye!